isang pagkain ng pamilya, kinakain ng burying beetles ang ibang anak. Ang sagot ay tama! Bago mangitlog ang burying beetle, naglilibing ito ng patay na hayop para may makain ang mga anak. Pero pag sobrang dami nila, kailangan niyang bawasan ang mga ito para sapat lang ang pagkain. Ligtas pa rin ang mga itlog at handa na itong mapisa. Dinigna ng ina ang pag-ingit ng mga sisiw. Nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Kaya ngayon, kailangan na niyang tapusin ang kanyang pagiging ina. Wala na siyang pakialam sa kanyang mga anak. Ang iniisip na lang niya ngayon ay ang sarili. Kaya kailangan niya maghanap ng pagkain. Ngayon, hindi na sila protektado ng kanilang ina. Kailangang matutunan na ng mga batang ito ang pagsasarili. Nagsipaglabasan na sila at dali-daling nagtago sa mga puno. Isang pamilyar na anyo ang nakaabang sa kanila. Ang matatandang Dimetrodon ay mga cannibal. Hindi lahat ng mga bata ay mahina. Ang iba sa kanila ay kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nilabog nila ang sarili sa dumi. Hindi kaya ng matanda ang amoy nila, kaya napaatras ito. Sapat na yon para makaligtas sa mga bata. Pero isang matanda ang desperadong makakain. Kaya kakainin niya ang mahihinang anak at ititira ang malalakas. Iyon lang ang paraan para manatili siyang buhay, pati na rin ang kanyang lahi. Sa paglipas ng panahon, magiging mas makapangyarihan pa ang mga reptile. Mas hahaba at tutuwid pa ang mga binti nila. Kaya makakatayo na sila ng diretsyo at magkakaroon din ng bilis. Mas titibay pa ang kanilang gulugod at mga muscle at mas magiging kamukha na nila ang mga mammal. Mas lalaki rin ang kanilang bungo para magka-espasyo ang mas malaking utak at tutubuan din sila ng mas malaki at mas matalim na ngipin. Magsisimula na ang isang bagong henerasyon ng mga maabilidad na reptile. Ang sakit ng bibot. Ang alin? Yung mga baby reptiles, tinutugis ng mga kauri nila, kasama mismo ang sarili nilang nanay. E kapapangitlog pa lang niya sa mga ito, tapos ngayon kakainin na niya. Ganyan talaga sa mundo ng mga hayop. Gutom lang, walang personalan. Yun naman ang kinaiba ng mga tao sa mga hayop. Meron tayong sariling isip. Nakakagawa tayo ng sariling desisyon. Sana, kasama sa mga desisyon na yon ang pag-aalaga sa kalikasan. Tama ka dyan. That's right. So sana tatandaan niyo yun, mga kapatid na explorers. Salamat din kay Rain, ang junior explorer natin, na tinulungan tayong tuklasin ang mundo ng mga insekto. Ako po ang inyong kapatid, Aga Mulak. Tumitingin ka lang, maraming pwede matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer! Halinang mas astig, dinosaurs o crocodile.